Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Gandang umaga mga ka-agri. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na iikot sa agrikultura. Siyempre po, no, bago po tayo tuluyang mag-umpisa ay isang panalangin po muna tayo. Lord, sa gitna ng mga pagsubok at hirap, ikaw ang aming lakas at pag-asa. Bigyan mo po kami ng tibay ng loob, ng panalalig na di natitinag, at ng pusong handang magpatuloy kahit mahirap ang daan. Lord, tulungan mo po kaming magtiwala sa inyong mga plano at maniwalang sa bawat paghihirap ay may layunin. Kasama ka namin, Panginoon, kaya kami ay magtatagumpay. Itinataas rin namin na simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito pong aming dalangin, Lord, sa ngalan ng iyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pag-unawa sa iba ay nagdadala ng kapayapaan. Magandang umaga po, Kapasal Arsiaga. Ngayon ay araw ng Sabado, June 28, 2025. Tama ba? Yun na po, huling Sabado na po sa buwan ng Hunyo. Welcome po sa Season 7, Episode 26 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lamang po, no, ilang taon na rin po tayo dito sa ating slot na ito at kami po ilubos ng papasalamat. Pero just in case na may bagong salita po, accessible po tayo via online streaming sa dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Pwede niyo pong hanapin ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Of course, FEBC Philippines Facebook page. At syempre sa radio po sa talapitang 702 sa AM band. May isa po akong nais batiin. Actually, kakakita ko lang po ulit ng ninote ko po kasi yung pangalan na ito ng ating isa sa mga listeners po natin, taga-subaybay na ating programa. So, ngayon ko lang po siya nakita. Hindi ko siya agad nakita nung mga last week. I mean, nung mas malapit pa po yung day anniversary natin, which is some weeks ago. I think 1 to 2 episodes ago. So, good morning po sa Itulid family, lalo na kay Ma'am Tess Paraiso Itulid, na nakikinig po pala mula sa Bulacan. So, thank you so much po sa lahat ng ating mga listeners. Ayan, we're so happy po. No? Sabi talaga, sobrang casual lang po. No? Naalala ko tuloy yung encounter namin ni Ma'am Tess. Sabi lang sa akin, ikaw pala yun. Gawin lang siya sa akin po. Siya kay Ma'am Ira Cruz po. No? Yung kasamahan po natin nagtataguyod ng ating program through Batid Ba Ninyo, yung atin pong Agri-Trivia segment. We were casually, parang tapos na po yung program that day. Tapos yun nga, nakita niya kami sa labas. Sabi niya sa amin, ikaw pala yan, no? Or kayo pala yan, no? Ayun. So, sabi ko, kunin ko po yung pangalan niyo, ma'am, kasi batiin po namin kayo. And, ayun, ma'am, hindi ko po nalimot, hindi ko lang po agad nakita
Ayan. Actually, nalimot ko nga. Kaya ko di siya agad nakita. Pero buti na nga lang nagbabasa-basa po ako, nagre-review ako ng mga notes ko. At nakita ko, uy, oo nga pala, dapat binat. Ang haba ng kwento na po. Pero syempre, yun po yung ano natin eh. Isa sa mga ikinagagalak po natin na nagkakaroon po tayo ng encounter sa ating mga listeners. Of course, wala po kami kung wala po kayo. At we thank the Lord na kayo po ay kasama namin at this time. Ayan. So, I would also like to greet ang ating iba pang mga kasamahang nakikinig sa bahaging ito nating program. Of course, sa mga, kumbaga yung mga lagi pong nakikinig, alam nyo na laging bumabati po ang MNP, Team MNP sa start na ating program. And of course, alam din namin yung aming mga listeners na madalas po ay bumabati ng magandang umaga. Nagpapabatid po ng Blessed Saturday. Kasama po dyan si na Ma'am Helen Arellano, Gloria Lalic Di Mayuga, Liwayway Atienza, Charito Baluyot, Ligaya Apasan Descaliar, Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, Sir Ronald Young, yan, Ma'am Elsie Oblepias, si Sir Epifanio Salvador. Gayun din, good morning din kay Ma'am Cory Kalingasan, Lita G. Peran, Mariam Jean, Timothy Romeo Labiaga, hopefully wala kaming na-miss out, Lilian Guerrero, magandang umaga, and of course, another greeting po para kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganyan din po kay Maribel Kabugnason. Yan, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much po sa pagbati sa atin ngayong umaga. At meron pa po, yun, mabati po sa ating program, no? At sa amin dito sa MNP. Thank you so much po. Once again, kina Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio, Rosa Arigin, Timothy Romeo Di Labiaga. Also, we have Ma'am Dulce Alicante. Ayan, good morning po sa ating lahat. Sabi nga po nila na good morning po Ma'am Ella at sa listeners ng Maunlad na Pilipino. Yan, sa mga nakikinig po sa Cavite, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa programa. Yan. Thank you din po so much sa pag-tune in po sa ating program, and of course we appreciate you all. Ganyan din po syempre mga nag-iiwan ng kanilang mga panalangin. Yan po, thank you so much po kasi syempre malakas po yan yan hindi mo alam pinagpapanalangin ka. At ganyan din po kami para sa inyo, nais din po namin i-pray forward. Ayos po ba yun? Baka hindi ako yung unang nakaisip, pero naisip ko just now. Pray it forward. Diba po? Usually, pay it forward. So, yun nga po. Thank you so much po sa mga panalangin. Yung si Ma'am Helen, isa po yun sa mga malakyang pagmamalasakit sa ating mga magsasaka at mga isda. And this is so special kasi syempre kaka-celebrate lang po ng Department of Agriculture ng kanilang 127th anniversary. So, yun nga po, lagi siya may prayer si Ma'am Helen Arellano. Katulad na nga lang po, tag-ulan na. Sana ay sakto lang ang ulan para maayos ang ani ng mga magsasaka. Yan. And of course, sa side po sa ating mga for the farmers, meron din po tayong sige po, bigyan daan lang po natin. Please pray for my brother J. Custodio na naka-confine sa PGH. Praying for his BP to normalize and avoid operation. Yun, mula po ito kay Ma'am Emily Sumabong. Thank you so much po at napadaan po kayo sa aming program. Nagkaroon po kami ng opportunity na maipagpanalangin po kayo. At ayan, may mga bumabahati po. Mula po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio, advance happy birthday.
sa aking anak. Actually, belated na po ito. No? Belated happy birthday noong June 16 kay Mark Rubio. Yan. So, thank you so much po. And hopefully, yan, sa ating mga celebrators ay meron po tayong mga parang nakakatuwa po in every time yung pag yung listener po natin, they are pertaining po not sa sarili nila pero para po sa kanilang mga loved ones. So ito may isa pong pagbati para sa Department of Agriculture anniversary. Happy anniversary sa agrikultural na sangay. Salamat 7P sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng bayan. Thank you so much po. And with that, nice naming ibahagi para sa inyo lahat ngayong umaga yung atin pong katuwang na segment hatid sa atin together with the Agricultural Training Institute. Ito po yung tinatawag nating segment na Agri On Air kung saan itinatampok po natin ang mga kwento ng ating mga farm, mga kabataan, mga learning sites for agriculture at iba't iba pang mga klase ng mga kagapay natin sa sektor ng agrikultura. At ngayong umaga nga po, tara na at bumisita sa Zamora Agricultural Farm. Kasama po natin ang farm cooperator ng Zamora Agricultural Farm sa Sambuanguita, Negros Oriental. Walang iba kundi si Sir Al Gabriel Cordora Zamora. Maya-maya lamang yan, tunghayan din ang Regions on the Go, ang Unlad Komunidad. Dito po sa segment na kababanggit lang yung Unlad Komunidad. Katawang po natin dyan ang DAPRDP at ang ating Agri-Trivia segment. Yan, kanina nabanggit ko na rin kaya sa story time ang ating batid marinyo. Muli hatid po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. J. Michael Bragas mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Inilunsad nito lang linggo ang P20 Benting Bigas Meron Na o PBBM sa probinsya ng Siquijor, kung saan 424 na beneficiaries galing sa vulnerable sectors kagaya ng persons with disabilities, senior citizens, 4Ps at solo parents. Ang P20 rice launching ay pinangunahan mismo ni Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. at Siquijor Governor Jake Vincent Villa at ibang sangay ng ahensya ng DA kagaya ng Food Terminal Incorporated, National Food Authority at ng DA Central Visayas at Negros Island Region. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Secretary Kiko na lubos siyang nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng Siquijor sa pagtugon at pagpatupad ng 20 pesos rice project ng Marcos administration dito sa isla na gawing abot kaya ang presyo ng bigas sa bawat pamilyang Pilipino. Sa kabilang banda, nitong June 19, 2025, formal nang binuksan at itinaos ang 3rd National Agriculture and Fisheries Technology Exhibitions o NAFTE na ginanap sa Mandaue City, Cebu. Mga bagong teknolohiyang pang-agrikultura at pangisdaan ang ipinakita at ibinida sa iba't ibang exhibit booths. J. Michael Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Magandang araw! Ako po si Janina Brosas ng DA Eastern Visayas. Kaugnay sa gaganaping Rice Derby 2025, kamakailan ay nagsagawa ng live demonstration ng mechanical transplanter at precision seeder sa Barangay Patong, Hinunangan, Southern Leyte. Ito ay pinangunahan ng DA RFO8 Rice Program Management Unit. Kasabay nito ay inilunsad ang Rice Farmer Field School sa nasabing munisipalidad kung saan ito ay magkakaroon ng 12 sessions sa tulong ng mga trainers mula sa Southern Leyte State University. Ilan sa mga training na ibabahagi sa mga farmer cooperators ay ang mga nasabing teknolohiya upang mas mapabuti at mapadali pa ang kanilang pagsasaka. Inaasahan sa mga susunod na linggo ay bubuksan na ang Rice Derby para sa taong ito. Muli, ito po si Janina Brosas ng DA RFO8. Maunlad na Pilipino
sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ngayong umaga nga po, para po sa Maunlad na Pilipino, katuwang po ulit natin ang Agricultural Training Institute para po sa ating segment na kung tawagin po natin sa Maunlad na Pilipino ay ang Agri on Air. At para po sa araw na ito, ikinagagalak po namin makasama ang ating pong panauhin na si Ginoong Al Gabriel Cordora Zamora, ang farm cooperator po ng Zamora Agricultural Farm na matatagpuan sa Sambuanguita, sa Negros Oriental. Welcome po, Sir Al, sa ating programang Maunlad na Pilipino, Agri On Air segment. Good morning. At syempre nga po, nais nating pasyalan ang ating Zamora Agricultural Farm. Pero bago po yan, Sir Al, okay lang po ba ikwenta natin yung ating journey? Paano po ba tayo nag-umpisa sa ating pagsasaka? Yung father ko kasi was an agriculturist at saka yung mother ko mahilig din sa pagtanim. Kaya si Otelo Zamora at saka si Macaya Zamora. Mayroon tatlo po kaming magkapatid. Si Ray, si Ruth, at saka ako, si Al Zamora. Way back 1984, nakabili kami ng lupa dito sa Sambuanguita, which is about 5.8 hectares. Sa umpisa, tinaniman po namin ito ng corn at saka mango. So sa ngayon, malaki na yung mga mangga at saka yung wala ng corn. Hello po. Yun, sir. So sa ating nabahagi so far, yung pong ating pagkakabuo sa ating Zamora Agricultural Farm. Tama po ba, sir? Ito ay ZAF or ZAF? ZAF po. ZAF po natin, sir. Namana po ba natin to? Or ano po ba yan, sir? Parang gaano po ba kalawak yung minamanage nating lupain? Wow, lupain! Naririnig po namin ang mga huni ng ibon. Parang napakasariwa po ng ating kapaligiran sa ating ZAF. Nabili po namin ito yung binata pa kami together with my parents. Tapos that was way back 1984. Tapos may problema kami ng right of way. Kaya yung katabi na lupa bininta, which is about 2.1 hectares. So all in all, itong farm is 7.9 hectares po. So itong 2.1 located dito, mayroon kaming mga vegetable at saka goat project at native chicken na darag. Ayan po. So parang napakarami po nating gawain, sir. Nabanggit po ninyo yung mga matatagpuan nating mga agricultural commodities. Dito po ba meron din tayong tinatawag na, kumbaga yung mga products po natin na dinadayo po ng mga nagbe-visit po sa ating ZAF? Karamihan po namin ng mga vegetable, mayroon kaming ampalaya, cucumber, bell pepper, espada, eggplant. Yung karamihang ino-order dito po, yung cucumber juice at saka ampalaya salad at saka yung native chicken namin na darag. Because we serve native chicken for adobo, halang-halang, and tinola. Wow, napakasarap po. Talaga naman, pag may farm po tayo, no? May sarili tayong pinagkukunan ng ating pagkain. Sir Al, dito po sa ating information na nakalap, tayo po ay Learning Site for Agriculture or LSA. So, since when pa po natin nakuha ito sa ating farm? Itong ganitong klaseng accreditation? Nag-apply po kami noon sa ATI
about 2 years ago. Tapos last year, na-accredit kami ng ATI, na-award na kami ng learning site by ATI Bohol this year, January 8. So this year lang po, congratulations po sir na na-accredit po tayo bilang ating learning site for agriculture. Bakit po mahalaga sa inyo sir na kayo po ay naging LSA? Ano po yung parang naging added natin na benepisyo, kalakip nito? Before kami na accredited ng ATI, existing na itong farm. Tapos ang dami pong pumupunta ditong nag-field trip, mga farmer at saka mga estudyante dito sa Negros Oriental. Usually nagpa-farm visit sila. Maybe yes, because we are applying new technologies in the production of our vegetables and also with regards to the management of our goat and darag native chicken. At saka, ang pinakagusto nila dito yung location kasi namin is elevated kaunti and makita namin yung mountain range na Talinis, tapos papunta ng Siquijor na view at saka yung Apo Island. So parang ang view din namin dito is from mountain range to reef. And the advantage is mayroon kaming unlimited na wind, yung hangin, preskong hangin. So, Pakagandang benepisyo po nun, sir. Talagang ito'y may tuturing na kayamanan, lalo na sa mga nasa syudad. At ayun nga po, no, yung sa ating mga activities po, sir. Walang katapusang mga trainings o pagsasanay. Ano-ano po kaya ito na kinakondak natin sa ating ZAF? we were able to conduct goat production training dito sa farm. That was sponsored by Picard DOST. That was last year. And also, yung NIA, because fortunate kami, NIA also conducted some meeting here at our farm because NIA was able to establish an irrigation system here at Sambanguita and it traversed the farm. That's why we also have unlimited supply of irrigable water. Yes po. At para po sa ating mga supply, yung ating mga kailangan sa pagtatanim, hindi po tayo nagkukulang. So nakakatuwa po dahil napapakinabangan po natin kung ano yung mga kumbaga yung mga resources po natin para po sa operations ng ating CAF. And of course, dito po sa ating continuous learning na side no po, Sir Al, ito po yung mga nabanggit nating trainings na ibinabahagi po natin sa mga interested. Pero sa side po ninyo, sir, meron pa po ba kayong mga, kumbaga, masasabi nating wish list na pinupuntahan po natin sa ATI para sa karagdagang kaalaman pa? Marami pa po. Usually, one thing that we also want to improve is the utilization of water here. We also want to learn later on how to do drip irrigation. Even though we got sufficient amount of water, but we need to conserve water also. So yung isa is drip irrigation, especially nowadays that our climate is changing. We got less rain and the water supply is also decreasing. Another is there is one demand now, especially for ruminant animals, wherein due to climate change, we need to have a buffer stock of feeds for ruminant animals such as goat and dairy cattle. So nowadays, we really want to engage on the planting and production of corn and make this corn to silage, wherein even though you got El Nino phenomenon, then you still have sufficient
silage to feed ruminant animals also. Parang ano po no sir, yung system po natin ay intact, kumbaga yung lahat po ay may pinupuntahan, lahat may pinapakinabangan, walang nasasayang. So yung atin pong kumbaga sabi nga po natin yung mga bentahe po natin sa ating pagiging LSA ay ipinagpapatuloy lang po natin sa kung ano yung naumpisahan natin. So sa atin pong Opo. mga magsasaka, Sir Al, na naserbisyohan, may datos po ba tayo kung ilan na po sila? Hindi ko na mabilang kasi ang daming nang pumupunta dito. Usually, local farmers here in Negros Oriental, yung mayroong nagpunta dito na taga-Amlan, taga-Sibulan, mayroon ding Dawin, Sambuangita. They often drop by here and also inquire new technologies in animal production and crop production. That is why I'm so happy. We're very happy or fortunate enough that we were accredited with ATI being an LSA because they can also give us some more idea with regards to the production of crops and also animal production. At magbabalik po ang ating usapan tungkol sa pagbisita natin sa Zamora Agricultural Farm makalipas ang ilang sandali. Organic fertilizer ba ang hanap na matipid at magandang ipalaganap? Halina at sumama, wala nang teka-teka, tara na mag-composting na. Para sa libreng makinarya sa paggawa ng compost or organic fertilizer, tara na at mag-composting facility for biodegradable waste o CFBW. Halina't makipag-ugnayan sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM para sa karagdagang detalye. Para sa soil health, para sa soil health na. Soil health na. Oh, anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At kasama pa rin po natin si Sir Al Gabriel Cordora Zamora, Farm Cooperator para sa ZAF sa Zamboanguita, Negros Oriental. Nakikinig pa rin po kayo dito sa Agri On Air sa Maunlad na Pilipino. Ayun nga po. At thank you so much po dahil napakarami na po nating mga magsasaka actually. Sa sobrang dami, hindi na nga po natin, kagaya po na nabanggit ninyo, mabilang ano po. At dito po sa mga, siguro yung demographics lang po nila, sir. Aside from the bilang, meron po ba tayong parang, saan po silang mga region or provinces nagmumula? Dumadayo pa po ba sila para makarating po sa inyong farm? Usually, most of our visitors, farmers, is from Negros Oriental. As far as Canlaon, this afternoon we will have 25 farmers from Canlaon who will be visiting us, and Bayawan, which is the southernmost portion of Negros Oriental. Of course, we got also some visitors from Siquijor, Cebu, and also from Iloilo. Of course, our farm also served as a practicum for senior high students. We got a agreement with our local high school here in Zamboanguita, and most of their agriculture students for 4 years, they've been doing their practicum here at Zamora Agri Farm. Aside from that, students
agriculture students from Silliman University, uh, North Silliman University and Foundation also visited our area as for their to observe on the way we manage our crops and animals. Ayun sir, meron din po tayong impormasyon na kamakailan daw po ginanap dito sa ating ZAF ang Harvest Festival. Ano po bang naging kaganapan dyan sir? Ano po ba yung mga na-harvest na crops? That was a very exciting day because we really prepared for the occasion. Yung pumunta dito, hindi lang, karamihan farmer. Pero mayroon ding 6 na learning sites na pumunta dito. Accredited learning site here in Negros Oriental. Tas 6 yun. Tapos mga 7 towns ang pumunta din dito. Now, of course, yung display namin that day, mayroon po kaming kasi more of summer crop yun. Mayroon kaming watermelon, muskmelon, honeydew. Tapos, with regard sa vegetable, mayroon din kaming, nagkabinta din kami ng eggplant, ampalaya, cucumber, at saka yung mayroon din kaming mga sweet basil, okra. That day, naka-sales kami ng mga about 9,000 sa yung mga farmers na nagpunta dito. Katuwa naman po talagang kumita pa tayo sa ating Harvest Festival. So ano po yan sir, naisip nyo lang po or parang lagi nyo po yung ginagawa? Dito po sa farm, mayroon ka talaga kaming area na every day we display our product. At saka mayroon naman talagang pupunta dito, especially yung mga local farmer, local housewife dito sa Sambuanguita pupunta, bumibili ng freshly harvested vegetable, or we also allow them to harvest sa our vegetable. They just pick and they pay. Also in this area na we appropriate a certain area, mayroon ding ibang farmers dito sa association namin. Mayroon kasi association kami dito in this area, yung tawag namin si Mama Pia. It's an Farmers Irrigators Association. They also display their product here at Zamora Agri Farm. So it's a community po na nakakapunta sa ating harvest, even sa atin pong mga nanay, nakapunta po sila sa ating Harvest Festival. So congratulations po sa 9,000 na kinita that day. At yun nga po, sir, dun sa ating mga interested na mag-attend po ng trainings natin sa ating Learning Site for Agriculture na ZAF, paano po ba kayo makakontakt niyan, sir? Meron po ba kayo mga social media, ganyan po? Paano po kayo, yung mga pictures nyo ba, yung mga activities nyo? May kita po ba kayo sa Facebook? Saan po kayo pwedeng makadaupang palad ng mga interested po nating nakikinig sa araw na ito? Pwede din kami nilang mag-contact. Mayroon kaming cellphone number. Yung cellphone number na 0917-8913-758. At saka mayroon pang isa, dito talaga yon na cellphone dito sa farm, which is your 0962-7282-561. Mayroon din kaming FB account, which is Zamora Agri Farm. And lastly, yung email namin is zamoraagriffarm0228@gmail.com. So, yung interesado or they want to visit our farm, they can contact us through cell phone or sa FB or sa
email namin po. Thank you so much po. At I think mahahabol po nila the way you said it po, no? Thank you so much, sir. At dahil dyan, pwede din po ba naming malaman, meron po ba kayong online shopping na nagbibenta na rin po ba kayo online ng ating mga products? Yes, they can contact us. So, as of the moment, we can sell goats, vegetables, and also our Darag native chicken. Later on, we are using also our cell phone and FB and email ad. We can also distribute tilapia fry. Kaya kaninang umaga, busy kami kasi nagbi-breed kami ng tilapia. Here in Sambuanguita, the farmers can avail of tilapia fry. Also, later on, mayroon kaming area dito devoted na pwedeng you can fish and you can also cook some tilapia. Ayun. So, meron tayong online na bentahang nagaganap with ZAF. So, additional income po ulit para sa ating farm. And of course, Sir Al, before po namin kayo tuloy yung pakawalan sa araw na ito, baka po may nais kayong iwang mensahe po para po sa lahat ng listeners natin and of course sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na dyan sa Negros Oriental. Hello, good day. Farming is really a challenge. It took us time to develop this farm, and we developed it. Maximum development was about 5 years ago because we got irrigation water that is available and also spring water from the local government. But as a farmer, I often facilitate them that farming is not just a one-trick deal. You really need to learn how to learn and also improve from your experience, from your first experience. And your learning and your first experience can also be used to the next experience to the next experience that you are going to undergo. So, especially nowadays, wherein there is climate change, and you really need to monitor the weather so that you can decide what crop to plant. Aside from that one, the experience that I really had at first cropping with our vegetable is you really need to consider what is the demand, what vegetable is in demand, because it's not that you should plant what the farmer want to plant. Kasi ang bottom line is dapat yung product mo marami, you got a higher yield at saka mataas ang demand. Salamat po. Ayan. At salamat din po. Siyempre, nakasama po natin at nabisita sa pamamagitan ng panayam na ito ang ating isa po sa mga learning sites for agriculture ng Agricultural Training Institute, ang ating pong Zamora Agricultural Farm. Siyempre, thank you so much po kay Sir Al Gabriel Cordora Zamora, ang ating pong farm cooperator para sa ZAF. Now, once again, matatagpuan po sa Sambuanguita sa Negros Oriental. Kontakin po natin sila sa Facebook. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka na kumita. Meron po sila mga binibentang products. Bisitahin po natin sila at tayo po ay mag-support. Once again, thank you so much po, sir. Ito po ang Agri On Air. At narito po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Kasama natin para sa araw na ito si LVT Estacio, manunulat mula sa PRDP RPCO CAR.
Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang mga pagbabagong hatid ng naayos na Badudang Wagilayon FMR sa mga mamamayan ng Tabuk City, Kalinga. Masiglang ibinahagi ni Luz Biminda Valderrama ng Barangay ng Bukayan ang mga pagbabagong hatid ng Badudang Wagilayon FMR na binuksan noong September 30, 2020. Anya, mas madali na ang pagdadala ng produkto at mas naaabot na ngayon ang serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa niya, mas napadali na rin para sa mga residente ang pagpapatayo ng mas maayos at matitibay na tahanan. Nagsaya at nagdakkel ti benefits dagiti tattao agasem may idi nga nalpaspiman da ito ket amin dagiti produkto da ngay ket babalindan nga mailako. Isu nga nagdakkel-dakkelin iti kasla nga naitulong namut da ito nga kalsada nga in project iti PRDP kadagiti amin nga tattao ditoy hanlang nga dagiti tattao ngay ditoy barangay ng Bukayan uray pa iti nearby barangay kasla kumati agapo ti Dugpa agapo iti Gilayon ket amin dagitoy kasla ngay nga nalakaandan aminen kadagitoy nga mabalindan nga mailaklako uray pa kadagiti panagdagda makita ngay mga nagdakkel at nag-improvean uray pa kadagiti no ada dagiti masakit pagbiit mo lang nga ipan-ijay hospital ipagbiit mo lang nga ipan-ijay pakaagasan da kasjay kinkastamot apo kadagiti pagbiagandan kadagiti balbalay da makita mo ngay nga talaga ngay nga at least dagi marigrigatan idi nga makabalay nalakadan nga makabalay tatan. Ang mahigit 10 kilometrong FMR ay nakapagtala bilang pinakamabilis na natapos na PRDP FMR sa bansa. Ito'y mas maagang nakumpleto sa nakatakda nitong target na petsa ng pagkumpleto. Thank you kadagijay talaga nga haan kami nga makabayad uray pay ti utang kadagay nga kadakkel uray pay ti naitid kada kami nga kasla nga blessing kunakon daytoy talaga nga naig-improvement uray pay ti panagbiag dagiti tattao. Thank you ma'am, thank you. Hindi matatawaran ang epekto ng pag-improve ng Badudang Wagilayon FMR sa buhay ng mga mamamayan ng Tabuk City. Mula sa hirap ng sirang kalsada, ngayon ay mas madali na nilang naipapadala ang kanilang mga ani sa pamilihan at pansin din ang pagdami ng mga sementadong bahay sa kanilang komunidad. Sa ilalim ng DA-PRDP, mayroon ng 8 natapos na proyekto sa Kalinga, kabilang ang 5 FMR at 3 enterprises. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang pag-improve ng 2 pang FMR sa ilalim ng DA-PRDP Scale-Up. Para sa iba pang mga proyekto ng DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling Communities, Expanding Opportunities. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. Narito naman po ang ating Great Trivia segment hatid ni Miss Ira Cruz. Magandang Sabado mga ka-agri! Happy anniversary sa lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho sa Department of Agriculture. Dahil ngayon nga ay isineselebrate namin ang 127th year anniversary ng Department of Agriculture. Syempre, magfo-focus ang ating Agri-Trivia segment ngayon, syempre sa pagkakatatag ng DA. Batid ba ninyo na ang Department of Agriculture ay kasing tanda na halos ng ating kalayaan? Itinatag ang kagawaran ng agrikultura noong Hunyo 23, 1898, 11 araw lamang matapos iproklama ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas. Sa simula, tinawag itong Departamento ng Agrikultura at Industriya bilang pagkilala sa mahalagang papel ng agrikultura sa pagbangon ng isang bagong bansa. At ang unang namuno rito, walang iba kung hindi si Jose Alejandrino, isang revolusyonaryo at teknokrata na naniniwala sa kapangyarihan ng agham at lupa para sa pag-unlad. Mula noon, ilang beses itong nagbago ng anyo at pangalan. Noong 1932, naging Department of Agriculture and Natural Resources. At pagdating naman ng 1974,
Nahati ito upang mabuo ang hiwalay na Department of Environment and Natural Resources o DENR. At noong 1987 sa ilalim ng Administrasyong Aquino, formal na pinangalanan itong Department of Agriculture gaya ng pagkakakilala natin dito ngayon. Ngunit sa lahat ng pagbabagong ito, iisa lamang ang panatan ng DA, ang maglingkod sa mga magsasaka, mangingisda at sa bawat pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng masaganang pagkain at matatag na kabuhayan para sa masaganang bagong Pilipinas. Muli, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Sana marami kayong natutunan. Muli, ito po si Ira Cruz. Ayan, so muli maraming salamat po sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang MNP po ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division na I would like to share lang po, nanalo po recently sa tinatawag na Gov Media Awards. Ito po ay isang pagkilalang tinanggap recently na aming opisina sa Singapore. Wow naman. Noong June 19 po yun ni ginawad. Ito po ay para sa DA Information Caravan. Ito po ay inline sa epektibong estratehiya para sa komunikasyon. Isa pong patunay na na talagang malakas po yung direktang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. So, syempre po, inaalay po ang parangal na ito sa ating mga farmers and fishers, ang tunay na puwersa sa likod ng tagumpay ng kampanyang ito. Sila ang mga kaagapin ng DE sa panguna ni DE Secretary Francisco P. Tiu Laurel Jr. sa pagsulong ng adhikain po ni PBBM or Pangulong, parang dami ko pong binanabanggit, ni Pangulong Marcos para sa masaganang bagong Pilipinas. Katuwang po ng AFID ang aming tanggapan ng mga regional counterparts na tinatawag po nating Regional Agriculture and Fisheries Information Sections, ang mga info offices po ng mga bureaus and attached agencies and corporations sa pagsasakatuparan ng tinatawag nga po natin na DE Information Campaign. At syempre po, tinanggap ng mga kinatawan ng DA AFID. Kasama po dyan ang aming hepe, ang aming section chief para sa audiovisual and graphic arts section at dalawa pang information officers. Parang gusto ko na din sila banggitin. Sina Ma'am Che, sina Ma'am Betchay, sina Ma'am Helen, Ma'am Gemma. And of course, together with our Assistant Division Chief na sumama na po kay Lord noong December, si Ma'am Oda Rodriguez. I'm so proud na makatanggap po sila ng ganitong pagkilala. Ito po'y pinaghirapan na aming mga kasamahan. So, congratulations po sa inyo. At more to come. Yan, baka naman next time, hindi na po kami AFID. AFIS na po kami. Maging po kami, service. At for the next month, especially for July po, it's a big win, especially para po sa ating mga agriculturists. Bakit po? Puro especially, sobra po. Kasi recently po kasi naging huge win po ito para sa ating mga PAA or yung atin pong Philippine Agriculture, ano nga ba yun? Philippine Agriculturist po, Kasi sila po ay talagang kinilala na po ang atin pong Philippine Agriculturist Act or RA 12215 ay napirmahan na po bilang isang batas. So, sorry po, ito po yung sa PAA natin, yung Philippine Association. Yun, I was looking for the word association. Philippine Association of Agriculturists. So, official na po noong, I think just last month as well, a little later ng May or early ng June. Ito po ay na-announce. So, congratulations po sa ating mga
professionals ng ating agriculture sector. So, with this, siguro, mas marami na pong ma-entice na buhayin ng Pilipinas bilang isang agricultural na bansa. Congratulations po sa ating Philippine Association of Agriculturists and of course, ang atin pong batas na yun nga po, Republic Act 12215, ang Philippine Agriculturists Act. So, yun nga sa hinaba ng story time, ba't ko siya nabanggit? Siyempre, in relation siya next month. Advance na lang din po natin kasi last Saturday na nga po for June. So, next episode natin July na. And that will be yung dineklara din po ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na every year po ang ating July or Hulyo ay ang ating Philippine Agriculturists Month. Ito nga po para i-honor ang dedikasyon natin mga agriculturists at magtaas po ng antas ng awareness para po sa significance ng ating agricultural sector. Alright! Ang Maunlad na Pilipino po, once again, ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng DA-AFID at para sa pagkain kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 23, Talata 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimbilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang Kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family and of course sa AFID family, Rafi's family, DA family. Nakatuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And of course, next week po ulit 5 to 6 in the morning. Antayin po namin kayo ni Ira Cruz. Ito po ang Maunlad na Pilipino hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay, para sa masaganang bagong Pilipinas. I-like po kami sa aming mga social media handles para po sa Facebook, TikTok and Instagram. That would be DA Central Philippines. And para po sa YouTube and X, yan po ay DA Central PH. I-like din po ang Maunlad na Pilipino fan page, facebook.com/Maunlad na Pilipino. For more official updates about the Department of Agriculture, pwede rin po kayo magtungo sa aming website at www.da.gov.ph. Alright, that is it for today. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Ani nito, kahit may utang pa na babayaran, masaya pa rin ako. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.